Okay. Alright. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas ang pangalan ng Jesus. At minsan pa, tayo po ay darito sa gawaing pinagkaloob ng Diyos sa lahat po ng mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo at sa mga mananampalataya. Ito po ngayon ay live sa social media at sa iba't ibang himpilan ng radyo na nakakasama natin sa mga gawaing ito. At maya-maya po kikilalanin natin ang mga himpilan ng radyo bago po tayo magtapos. But in the meantime, sa inyo pong mga nakikinig, sa inyo pong mga nanonood, ang inyo pong nakikita sa kasalukuyan at ang napapakinggan ay ang mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, mula po sa simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Pareho po ng pangalan. Kung ano ang pangalan ng simbahan, yun din po yung pangalan ng mga kasapi nito. Kaya lang, meron po kaming nickname. Ang nickname po namin, Kadugo. Yan. Tama po kayo ng araw-araw at nang sa ganoon ay magkaroon po tayo ng pagkakataon na malaman itong mga aral na ito, mga turo na ito. At ngayon po, nagpapatuloy tayo sa ating pagtalakay dito po sa ating mga batayang aral sa simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. May kinalaman po sa mga gampanin. Sa mga gampanin ng mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo at ng mga mananampalataya ay katatatag lalo ng gawain ng pagpapahayag at pagliligtas. So ngayong umaga, bago po natin ganapin ang tungkuling ito, mawag po tayo ng isang kadugo para po sa isang maikling panalangin, pangunahan ang ating palatuntunan. Tawagin natin ang mahal na Pastora Isabel Biona mula sa komite ng mga tagapamahala ng simbahan sa ating executive committee para po sa isang panalangin ng pag-uumpisa ng palatuntunan. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng Jesus. Amen. At pakinggan po natin ang mahal na Pastora Isabel Biona habang inaayos ang kanyang mic at nang sa ganon makasama natin. Amen. Tayo ay manalangin. Amen. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus na aming Diyos at tagapagligtas, ikaw na aming Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umaga, panibagong pag-asa sa araw na ito, Panginoon. Naway, Panginoon, bigyan niyo kami ng katatagan ng aming buhay at kalakasan sa maghapon na ito. Pangunahan niyo po kami sa aming mga gawain sa umagang ito, sa Biblia at panalangin, Panginoon, na ikaw ang maggabay sa amin sa bawat isa. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa aming mga sasalitain, na nababatay sa iyong banal na salita, Panginoon. Sa lahat ng mga kapatid at mga kadugo, Panginoon, tinataas ko po, Panginoon, na sila man ay maging bahagi ng iyong gawain sa umagang ito, ang Biblia at panalangin, Panginoon. Ito po ang aking samot hiling sa iyong pangalang Jesus, sa aming Diyos at Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa pangalan ng Diyos. Pagpapalagyan natin ang ating Panginoon. Amen. Ilang backgrounder lamang po sa mga kapatid na nakikinig, sa mga kapatid na nanonood dito po sa bansang Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan po ng radyo at social media. Ang inyo pong nakakasama ay ang mga kasapi ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. At natin pong binibigyan ng pansin ng mga bahagi ng Biblia ay ang mga pagpapaliwanag sa ating mga batayang aral. Sa simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, meron pong mga batayang aral. Ito po ang ginabayang talaan ng mga katuruan, mga aral, para po sa lahat ng mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang mga gawain, na ipinagkatiwala ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Kayong araw na ito, araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo magalak at magdiwang, ay may pagdidiwang po natin ito sa pamamagitan ng pagtunghay sa ating mga mahahalagang aralin. Karagdagang mahahalagang aralin sa ating mga batayang aral. At atin pong tawagin ang templo ng Vigan City. Alright. Okay. So, dumako po tayo sa ating mga kadugo. Mula naman ngayon sa templo ng Malipay 3. Molino Castro, Cavite. Tawagin po natin ang pamilya Cuyoca sa pangunguna ng kadugong Dino Cuyoca, kadugong Anisita Cuyoca, at ng kanilang bisita sa kanilang tahanan ngayon, ang kadugong Kathy Salar. So, kung natin ang ating pong Biblia at panalangin
ngayong araw na ito. Amen? Amen. Siguro po atiin po ninyo sa inyong tatlo ang magbabasa ng ating pong mga batayang aral. Amen. Salamat sa Diyos. Pangalan niyang Jesus. Amen. Salamat sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Mga karagdagang aralin sa mga batayang aral. Sa 4E, ano ang mahalagang gampanin ng isang anak ng Diyos sa dugo ni Kristo sa ikatatag at ikapagtatagumpay ng simbahan? Kung pag-uusapan ang mga mahalagang gampanin ng isang anak ng Diyos sa dugo ni Kristo upang maging matatag at matagumpay ang simbahang AMD-20, ang tiyak na tutunguhan ng isang usapan ay ang acronym o mga pinagsama-samang unang letra ng magkakasunod-sunod na salita. BBTBT. Ang acronym na ito ay mahalagang malaman at maunawaan, di na lamang ng mga kadugo, kundi pati na ng lahat ng mananampalatayang nagsisikap maglingkod kay Jesus, ang ating Diyos at tagapagligtas na siyang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano ang salitang kinakatawan ng bawat letra ng BBTBT na naglalarawan ng mga gampanin ng mga kadugo? Basa sa unang B, bulay-bulay sa ikalawang B, tupad, susunod na letra, dalo naman sa D, at tulong ang T. Sa kabuuan ng mga gampanin ay ang pagbabasa ng mga batayang aral at ng Biblia sa mga bersikulong nakapaloob sa mga batayang aral. Kasunod ng pagbabasa ay ang pagbulay-bulay o pag-iisip o di kaya ay pag-aaral sa isip ng mga babasa mula sa mga batayang aral at mula sa Biblia. Pagkatapos ng basa at bulay-bulay, kailangan namang tuparin, ganapin o sundin ang mga nakasulat sa mga batayang aral at sa Biblia. At upang maging mas maliwanag sa lahat ng kadugo, ang kanilang nabasa, binulay-bulay at tutuparing mga bahagi ng mga batayang aral at Biblia, kailangan nilang dumalo sa mga pagtitipon, pag-aaral at pagkilos ng kabuuan ng simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Last but not the least, kasama din ang pagbibigay ng tulong sa simbahan sa ating mga ikapu, alay at handog, kasama na ang oras at panahon sa mga gawain. Kung pag-iisipan nating mabuti ang lahat ng ito, dadako tayo sa dalawang gampanin, makinig at sumunod. Kapag tayo ay nakinig at sumunod, sa atin ang ipinangako ng Diyos at tagapagligtas na ang pangalan ay Jesus. Kapangyarihan, katalinuhan, kalusugan, kapayapaan, katagumpayan, at kasaganaan at karangyaan. Makikita po ang lahat ng ito sa mga sumusunod na bersikulo. Josue 1:8, Hebreo 10:25, Malakyas 3:8-12, Ikalawang Korinto 9:6-15. Sa Josue 1:8, huwag mong kaliligtahan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasulat doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Malakyas 3:8-12. Ang tanong ko na may matuwid bang
pagnakawan ng tao ang Diyos, hindi. Ngunit, pinagnanakawan niyo ako sa ganoong paraan, sa mga kasampung bahagi ng mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ang buong buo ng inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan at aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, hindi ko rin hayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at namumunga na ng sagana ang iyong mga ubasan dahil dito'y sasabihin. Amen. Salamat sa Diyos. Sa pangalan niyang Jesus, nakuhaan po natin muli ang ating mga kadugo sa templo ng Malipay 3. Kadugong Matet Buliman, tuloy po natin ang pagbabasa ng mga bersikulo mula po sa ating paksang tinatalakay ngayong araw na ito. Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan niyang Jesus. Amen. Ikalawang Korintos 6:15. Ito ang ibig kong sabihin. Ang magtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos, nagbibigay ng binhi, itatanim at itinapay na kain. Ang siya rin nagbibigay sa inyo ng binhi at nagpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa na nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas na palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang nagpapatunay na matapat niyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos sa ngalan niyang Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Diyos sa pangalan niyang Jesus. At dumako po tayo sa ating kadugong Mary Rose Andrada sa Templo ng Malipay 3 sa karagdagang mga bersikulo. Meron po ba mga bersikulo na nakasulat para po sa aral ngayon? Alright, wala po siyang sound. Dumako po tayo sa iba pang mga kadugo at tunguhan po natin ang panalangin para po sa araw na ito. Amen? Hindi po namin kayo madinig, kadugong Mary Rose. So, dadako po tayo sa ating pong mga panalangin. Dali po nagkakaroon po ng technical problems dito sa aking lugar. Dakuhan po muna natin ang Kawikaan 9:1-6 sa mga pasubali ni Haring Solomon
upang maunawaan natin kung ano ang mga aral na binibigay ng Haring Solomon para po sa araw na ito. Tunguhan po natin ang templo ng OFWCC at atin pong tawagin ang PK Josie Spita para po sa Kawikaan 1 hanggang 6. Amen? Hindi po namin kayo madinig at may mga problema po sa sounds. PK Josie, hindi po namin kayo madinig. Alright, hindi po natin madinig. Okay. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng Jesus. Amen? Sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Kawikaan na 1 hanggang 6. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop. Nagtimpla ng inumin ang mesa ay inihanda. Punong-puno ng pagkain. Katulong ay sinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Salamat sa Diyos, sa ngalan niyang Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Diyos, sa pangalan ng Jesus. At tayo po ay tumungo sa templo ng wala po Lupaw, Nueva Ecija, sa templo po ng General Trias Cavite, sa ating mahal na Pastora Ana Mina para po sa panalangin ngayong araw na ito. Mahal na Pastora Ana Mina, available po ba yung inyong sound? Opo, hindi po namin kayo madinig. Paki-on po ang mga cameras. Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan ng Jesus. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus naming Diyos sa tagapagligtas, ikaw na aming Diyos sa mga anak at Espiritu Santo. Panginoong Jesus, sa umagang ito, sa buong maghapong ito, Panginoong Jesus, maraming salamat sa panibagong pag-asa sa buhay na palagi mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat sa iyong awa sa kabila ng aming mga pagkakasala, Panginoong Jesus. Hinihiling ko po, Panginoon, na patuloy mo po kaming bigyan ng katatagan sa aming pananampalataya na ikaw, Jesus, ang aming Diyos sa tagapagligtas, Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo, na kami ay higit na maging malapit sa iyo at mabuksan ang aming mga puso't isipan upang palagi po kami sa inyong tumawag at manampalataya sa lahat ng aming mga kailangan upang kami ay malugod mong mga tagapaglingkod, Panginoong Jesus. Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas, ikaw na aming Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Hinihiling ko po ang lahat na mga kasapi ng aming tahanan, na maging sila man ay maging mga tagapasunod ninyo, tagapakinig ninyo at makasunod sa mga salita mo upang kami ay kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy lamang po naming ipinapanalangin ang mga bagay na ito upang sa pagkakaroon namin ng pagkakaisa at kaligtasan sa huling kapanahunan. Panginoong Jesus, kayo po ang magsalita sa bawat babanggitin ng aming mga labi. Patuloy pong karunungan ang igawad po ninyo sa bawat isa sa amin, sa mga nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa lahat ng activities, online gathering ng Ang Tanging Daan, live broadcast, simula sa umaga hanggang sa gabi po. Patuloy po ninyo kaming bigyan ng maayos at nakalusugan upang kami rin po ay magkaroon ng maayos na gawain sa araw-araw at kayo ang maggabay at magbigay ng proteksyon at kaligtasan sa bawat isa sa amin. At ito po ang aking samot dalangin sa iyong pangalang Jesus
Ikaw na aming Diyos at tagapagligtas, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Amen. At ito po tayong oras para sa isa pang panalangin. Tawagin po natin ang ating pong kadugong Gabriel Mesa upang pangunahan ang panalangin. Ang panghuling panalangin ngayong araw ito mula po sa templo ng Silang, Cavite. Kadugong Gabriel. Amen. Tayo po magpatuloy sa panalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Jesus namin Diyos at pagligtas, Panginoon namin Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa umagang ito at nakatulungan po ako sa Biblia at panalangin, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa lakas gabay na proteksyon na binibigay sa akin araw-araw. Nawa, Panginoon, gabayan niyo po kaming lahat sa araw-araw, Panginoon, na gawain namin, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalusugan, katalinuhan, Panginoon. At Panginoon, nawa mas marami pang dumalo sa Biblia at panalangin at sa iba pang mga gawain araw-araw, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming isip, salita, gawa at itsura, Panginoon. Ito lang po ang aking samutiling sa iyong pangalang Jesus, ikaw na aming Diyos at pagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos, sa ngalan ng Jesus. Amen. Lumako po tayo sa templo ng Rizal Cugeo at hingin po natin ang panalangin ng kadugong Carl Aguilio para po dito sa Biblia at panalangin ngayong araw na ito ng Lunes, unang araw po ng Pebrero taong 2021. At bigyan po na, okay, naghahanda pa lang po sila. Tayo po ay lilipat ng mga kadugo upang magkaroon po ng pagkakataon ng ilang mga kadugo na maayayos kagad. Okay. Tunguhan po natin ang templo ng Malipay Tres na mga nasa Tansa. Ang ating pong kadugong Angeline Texon. Kadugong Angeline, pangunahan po ninyo ang panghuling panalangin ngayong araw na ito. Amen. Amen. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Jesus na aming Diyos at tagapagligtas, ikaw na aming Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat po sa biyayang binibigay niyo sa amin araw-araw at huwag niyo po kaming hayaang magkamali sa araw-araw at salamat po sa mga biyaya. Sa biyayang binibigay niyo sa amin at sa lahat ng aming mga kasalanan, sana po ay patawarin niyo kami at huwag niyo po kaming hayaang ipahintulot sa tukso at salamat po sa araw-araw na nakakadalo kami sa Biblia at panalangin. Amen. At sana po ay dumami pa ang lahat na nagbibiblia panalangin sa anak ng Diyos, kadugo ng Kristo, at bigyan niyo po kami ng lakas upang mapahayag ang iyong mga salita. At salamat po at dahil lahat kaming pamilya ay nakakadalo dito. Amen. Upang manalangin. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Mga minamahal na mga kadugo at mga kapatid, tanggapin po natin ang masaganang pagpapala, ang matyaga at matalinong paggabay, ang makapangyarihang proteksyon, ang ating kapilang Diyos at tagapagligtas na siyang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ang pangalan ng Jesus. Ang Diyos na labis na nagmamahal sa atin. Kaya't siya mismo bumaba mula sa langit tungkol sa lupa sa anyo ng tao na may laman at dugo upang tanggapin at kanya nang tinanggap sa kanyang banal na laman, banal na dugo at banal na espiritu ang parusang nakalaan para sa ating mga kasalanan.
upang tayong mga makasalanan natatanggap at mananampalataya sa Kanya na siya si Jesus, ang tunay na Diyos at tagapagligtas sa mga anak at Espiritu Santo, magsisisi at tatalikod sa mga kasalanan at magbabago sa isip, salita, gawa at itsura sa pang-araw-araw na buhay ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan bilang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo na may tatlong antas ng kaligtasan. Tanggapin po natin ang kapangyarihan, ang pag-ibig, at ang pagpapagaling ni Jesus na siya nating Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman sa lahat ng oras, sa lahat ng dako. At tanggapin natin ang lahat ng ito muli at muli sa kanyang pangalang Jesus. Ang pangalang ipinagkaloob sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ang pangalan sa taas ng lahat ng pangalan. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, na siya nating Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos, sa pangalan niyang Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na mga kadugo at sa inyo pong mga hindi pa nakaka-share, may oras pa, pakishare po ninyo. Ito pong ating broadcast sa Facebook Live ngayong araw na ito upang mas marami po ang makabahagi. Ito pong palatuntunan ito ay inihahandog ng Simbahang Anak ng Diyos kadugo ni Kristo at makikita po ito kapapanood sa ating social media platform, sa Facebook Live, sa ating pong Anak ng Diyos kadugo ni Kristo page at maging sa Ang Tanging Daan page at sa atin pong kadugo.net o Kadugo Network. At siyempre sa atin pong www.andknk.ph. Napapakinggan din po ito sa iba't ibang mga himpilan ng radyo sa pangangasiwa ni Ginoong Gerson Alviva ng Kiss FM Network, sa Caraga Region sa pangangasiwa ni Ginoong Mark John Lintuan at Joy Lintuan sa pamamagitan ng Sunrise News Network, sa pangangasiwa ni Ginoong Ray Cabaraban sa Power News FM Network sa Bukidnon at sa Lake Cebu, South Cotabato, at sa pangangasiwa ng Pastor Felix Samuras at Pastora Ching Samuras sa 95.5 JFM sa Langkagan, Bukidnon. Salamat po at tayo po ay hahayo na upang harapin ang mga gawain pinagkaloob ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa inyo po mga kadugo at mga kapatid, manatiling sumusubaybay sa mga himpilang ito sa social network nito, social media network nito, para po sa pagpapatuloy ng mga gawain sa Diyos. Susunod na po ang Good Morning Kadugo. Wala pa rin ang Anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Natin ang ating Panginoon. Amen.